So yun guys, for today's video, share ko lang sa inyo yung mga tips na ginagawa ko para mapanatili kong malinaw yung tubig ng aquarium natin. So panoorin nyo lang guys yung mga setup na ituturo ko sa inyo para hindi kayo maglinis sa mga aquarium nyo lagi-lagi o magpalit ng tubig kada 2 beses sa linggo. So yun nga guys, napapansin nyo itong aquarium natin na to. Ito yung mga breeders cages natin. Ito yung mga breeders nating mga ARs dito natin nilalagay. Kapag nangitlog na, ina-isolate natin. So medyo matagal na rin tong setup ko na to. Kaya nakita nyo naman yung lumot ng aquarium natin. Ayan, napakakapal na. Ayan, halos lahat ng sahig natin may ano na, may mga lumot na. So ayan, nakita nyo yan guys. Ayan, mga ceramic medyas natin yan, filter medyas natin na naglumot na rin. So bali ito, 1 week ko na itong nalinis. So yung mga natin dyan, hinihigop lang natin yung mga dumi sa ayan, sa sahig ng aquarium natin. So ganyan lang yung pag-setup ng natin guys. Nakita nyo rin naman yung mga clay pot dyan, yung mga paso, kung gaano na rin ka dami yung mga tawag yan, lumot, naglumot na rin. So simple lang naman setup na ito guys, madali lang to. Kailangan nyo lang gumamit ng filter. So ito yung isang filter natin guys. Ayan, kung napapansin nyo, hanggang dito yung tubig nyan. 4 na chamber to guys. Meron lang tayong control dito. Ayan, para hindi malakas yung current ng tubig. Para makontrol kasi kung sobrang lakas guys ng motor nyo, aapaw to. So yun guys, naglagay lang tayo dito ng mga ceramic rings. Ceramic rings, lava rock. Ilagay na rin tayo dyan. Tapos dito meron tayong foam filter. Ayan, same lang dito. Ayan. Tapos, syempre bababa yung hose nyan. So, papunta rito. Ayan. Papunta sa tank natin. So, simple lang. Bumutas lang tayo ng mga PVC, ganyan. Para nadalo yung mga tubig sa tank natin. Yun yung pinakang nagsisilbing aerator nila. So, ganun lang kasimple guys yung setup ko dito sa natin na to. Breeder's cage natin na to, ng aquarium setup natin. So napakasimple lang naman yan kung gusto nyo gayahin. Ayan, halos kahit 1 buwan kang di maglinis, kakapal lang yung mga lumot dyan, aakit lang yung mga lumot dyan, pero yung tubig nyo mananatiling malinaw. So kailangan nyo pa rin magdagdag kasi nag-evaporate. So mag may time kayo maglinis, linisin nyo na lang. Second, yung ibang setup ng aquarium natin. So ito yun guys. Bali kasi meron ako ditong mas malaking submersible pump, which is hindi siya dapat dito kasi dito ko nilalagay yung mga buried female natin, yung mga possible na magkaroon ng railings. So pag nagkaroon tayo ng railings guys, ayan. So pang railings kasi itong cage na to, pag lumaki na yung mga railings natin, dito natin nilalagay. So kung wala tayong salamin yan na nakabalot sa motor natin, kung napapansin nyo, ayan binalutan natin ng salamin. Ayan, nakabalot ng salamin yung motor natin. Kasi kung walang balot ng salamin yung motor natin guys, sigurado pag pumunta yung mga railings dyan, may hihigop, pupunta dun sa sump natin. Dito may ginawa rin ako sump dito. Simpleng DIY sump lang yung ginawa natin dito para ma-prevent natin yung good quality ng water natin. So ito nakaabang to para sa mga magpipisang itlog ng crayfish natin. Ito yung sa mga setup ng aquarium natin guys. Nakita nyo naman, ito wala talagang linis-linis to. Talagang literal hindi ko nililinis, 2 buwan na yata to. Pero hindi naman siya masyadong nasisinaga ng araw, kaya okay lang. Unlike dun sa isang tank natin na nasisinaga ng araw, kaya medyo malumot na talaga siya. So dito naman sa mga railings natin na medyo lumaki na, yung mga 2.5 inch railings natin. Ayan, yung mga 3 months old railings natin. So, ayan, nakita nyo naman, medyo malinaw pa rin yung tubig nila. Although hindi ganong kagandahan yung setup dito. Pero kahit pa paano naman guys, ayan, kita nyo naman kung ganong kalinaw. So, yan lang yung setup natin dyan. Meron tayong 3 aerator.
Ayan. So gumawa lang tayo ng DIY. So ito yan. Bali ang laman yan guys ay ceramic medyas, mga filter medyas nilagay natin sa loob para kahit paano magkaroon ng bahay yung mga good bacterial, yung mga beneficial bacteria natin. So yan, kita nyo naman na malinaw yung tubig natin dyan. So ito. So maliit lang tong ginamit nating motor dito. Ayan, para hindi niya nahihigop yung mga hindi dapat mahigop. Bali 3 watts lang yan guys. Kung ano, hanapin nyo na lang sa Shopee, meron yan. Lazada, meron din yan. Ayan. So ito yung setup ko guys dito sa ano natin, sa mga railings naman natin na to. Ayan, kung makapansin nyo, napakalinaw naman ang tubig natin yan. So ganyan lang yung cycle ng tubig natin dito guys. Ayan, DIY lang yan. So ako lang yung gumawa niyan talaga. Naisip ko lang yan. Ano lang ilagay ng ice cream. So yun guys, sa mga gustong magpaturo at gustong magtanong, i-comment nyo lang dyan kung paano ko ginawa. Ituturuan ko kayo. Napakasimple lang naman yung setup natin, kung paano natin ginagawa yung mga ganitong klase ng setup. So kaya nga tayo nag-alaga ng ARC kasi nga ayaw natin ng mga komplikadong alagaan. Kasi yung mga ibig ko sabihin, kung paulit-ulit tayo, yung iba nakikita ko twice a week maglinis ng tubig ng aquarium nila. So mahassle yan guys, tapos medyo magastos din sa tubig. So kagaya sa akin, buwanan ako magpalit ng tubig. Actually hindi ako nagpapalit dun sa ibang tank natin, nagdadagdag lang tayo. So ganun lang masimple yung setup natin. So yun guys, hanggang dito lang yung videos natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe nyo na lang ako. Click nyo rin yung notification bell natin para ma-updates ko pa kayo sa mga videos na gagawin ko pa. So yun guys, maraming salamat.